Sa loob ng boxing ring, binansagan siya bilang Floyd Money Mayweather Jr. Ito ay dahil sa kombinasyon ng kanyang luxurious lifestyle at branding strategy at dahil na rin ginawa niyang identity, ang pera. Sa loob ng boxing history, ilan lamang ang nagkaroon ng reputasyon na kasing lakas ng pangalan ni Floyd Mayweather Jr. Sa katunayan, iilan lamang ang may record na 50 wins and 0 losses. Isang record na naging simbolo ng perpektong dominasyon sa professional boxing. Higit pa rito, tinatayang umabot sa higit 1.2 billion US dollars ang kanyang kabuuang career earnings. Hindi lamang siya kinilala bilang kampyon sa loob ng ring, kundi bilang representasyon ng yaman sa modern sports culture. Pero kahit na nakakalula ang katanyagan at karangyaan na tinatamasa ni Floyd Mayweather Jr., bakit nga ba lumalabas ang mga usap-usapan na bankrupt na at naghihirap na ang American boxing legend? May katotohanan nga ba ang lumalabas na usapin hinggil sa estado ng pamimera ng isa sa itinuturing na greatest of all time sa industriya ng boxing? Nasaksihan ng buong mundo at ng mismong kanyang mga taga-subaybay ang larawan ng bundok-bundok na pera sa kanyang kama. Ang 18 million US dollar na luxury watch, 2 private jets at ang color-coded Rolls-Royce collection. Lahat ng ito ay naging bahagi ng public identity ni Floyd Mayweather Jr. Ngunit pagdating ng taong 2026, nagsimulang magbago ang pananaw ng marami. Sa halip na mag-enjoy sa tahimik na retirement, patuloy pa rin siyang nakikita sa mga bagong laban, mga bagong kaso at mga bagong kontrobersya. Sa edad na 48, hindi pa rin nagpapahinga si Floyd Mayweather sa isang tahimik na beach habang binibilang ang kanyang kayamanan. Sa halip, lumalabas sa mga reports na siya ay nasa gitna ng isang seryosong financial pressure. Sa katunayan, nagbubuk pa nga siya ng mga exhibition fights sa Congo at sa bansang Greece habang sabay na nasasampan pa ng kaso laban sa mga dating business partners na nagkakahalaga ng tinatayang 100 million US dollars. Kasabay nito ay lumitaw ang balita tungkol sa eviction dispute mula sa isang New York penthouse, kahit na ipinapahayag niyang nagmamay-ari siya ng isang $40 million real estate empire. Para sa maraming taga-subaybay, tila hindi tugma ang ipinapakitang imahe ng sikat na boxer sa kanyang totoong sitwasyon. Ang dating hari ng money team, si Floyd Mayweather Jr. ay tila may kinakarap na isang malaking laban sa ngayon. Hindi sa loob ng ring, kundi laban at hamon mula mismo sa kanyang sarili at sa kanyang kalagayang pinansyal. Upang mas maunawaan ang kasalukuyang sitwasyon, kailangang simulan natin sa konsepto na tinatawag na burn rate. Sa larangan ng finance, ang burn rate ay tumutukoy kung gaano kabilis na nauubos o nagagastos ang pera kumpara sa bilis ng pagpasok nito. Ayon sa obserbasyon ng maraming financial expert, ang burn rate ni Floyd Mayweather Jr. ay mayahambing sa isang malawak na wildfire sa California, USA. Isa sa pinakamalaking gastos niya ay ang pagmamay-ari ng 2 Gulfstream private jets. Hindi lamang pagbili ang problema, kundi ang patuloy na maintenance ng nasabing mga private jets. Kabilang rito ang mga hangar fees, sahod ng mga piloto, fuel consumption, insurance at even regular maintenance check. Tinatayang umaabot nga sa pagitan ng $4 million hanggang $6 million bawat taon ang gastos sa isang aircraft. Ibig sabihin, maaaring umaabot sa $12 million taon-taon ang kailangan upang mapanatiling operational ang 2 jets na kanyang pagmamay-ari. Hindi pa kasama rito ang iba pang mga luho ni Floyd sa ganitong antas ng paggasta. Malinaw na ang kita niya ay kailangang manatiling napakalaki upang masuportahan ang kanyang luxurious lifestyle. Hindi lamang jets ang nagpapabilis ng kanyang paggastos. Kilala si Floyd Mayweather sa kanyang malawak na koleksyon ng luxury vehicles.
Meron siyang white cars collection sa Las Vegas at black cars collection sa Los Angeles. Mahigit 100 mga luxury vehicles ang kabilang rito, kagaya ng Bugatti, Ferrari, Rolls-Royce at Lamborghini. Ngunit sa financial reality, ang mga sasakyan ay hindi assets kundi liabilities dahil agad na bumababa ang value nito sa sandaling magamit mo na ito sa kalsada. Kapag daan-daang mga sasakyan ang pagmamayari ng isang tao, ang depreciation ng mga ito ay nagiging napakalaking financial burden. Noong taong 2025, iniulat na gumastos siya ng $2.25 million para sa 4 na luxury cars sa loob lamang ng isang araw bago nagsampa ng kaso laban sa dealership. Para sa mga financial analyst, hindi ito indikasyon ng strategic wealth management, kundi senyales ng magulong paggastos na walang malinaw na long-term financial planning. Sa ganitong sistema, kahit malaking yaman, maaaring mabilis talaga itong maubos. Dagdag pa rito ang gastusin para sa entourage na matagal ng bahagi ng identity ni Floyd Mayweather Jr. Mula sa kanyang pinagmulan sa Grand Rapids, Michigan, dinala niya ang konsepto ng loyalty sa kanyang professional life. Subalit ang loyalty na ito ay may katumbas na napakalaking gastos. Binubuo ang kanyang entourage ng dose-dose ng bodyguards, personnel assistants, chef, drivers, stylist at iba pang mga staff na patuloy pa rin pinapatakbo sa antas ng kanyang peak earning years noong 2015. Ang pangunahing problema sa kasalukuyan, nagbago na ang pasok ng pera ni Mayweather, ngunit nananatili pa rin ang lifestyle expenses noong panahon na lumaban siya kina Manny Pacquiao at Conor McGregor, kung saan umabot nga sa $100 million hanggang $300 million ang kinita niya sa isang boxing match. Kayang sustentuhan ang ganitong income ang extravagant lifestyle, ngunit sa exhibition fight circuit, tinatayang 10 million hanggang 30 million na lamang ang kita bago pa ibawas ang taxes, jets, entourage at iba pang mga operasyon. Sa puntong ito, hindi na interest ang ginagastos kundi ang mismong principal wealth ni Mayweather. May isang aspeto sa buhay ng boksingero na ito na bihirang-bihira ring mapag-usapan dahil ito ay tumutugma sa karaniwang stereotype ng isang atleta na nalululong sa bisyo. Kilala si Floyd Mayweather Jr. bilang isang tao na hindi umiinom ng alak at hindi gumagamit ng illegal na droga. Sa loob ng maraming taon, ipinagmamalaki niya ang clean living and healthy lifestyle na bahagi ng kanyang disiplina bilang isang boxing fighter. Ngunit ayon sa obserbasyon ng mga analyst, bawat tao ay may sari-sariling anyo ng dependency. Para kay Floyd, ang tila naging kapalit ng tradisyonal na bisyo ay ang kanyang adrenaline. Mula pagkabata hanggang sa adulthood, nasanay siyang lumaban sa harap ng libu-libong sumisigaw ng mga fans at taga-suporta. Ang kanyang identity ay nabuo sa kompetisyon at pressure sa loob ng boxing ring. Nang huminto ang regular professional fights, ang adrenaline na ito ay kinakailangang mapunta sa ibang direksyon. Ayon sa mga reports, ang direksyon na ito ay naging sports betting at high-stakes gambling kung saan makikita siyang madalas na nagpo-post ng winning tickets at malalaking mga payouts. Gayunpaman, ang nakikita lamang ng publiko ay ang mga panalo. Hindi ipinapakita ang kanyang mga pagkatalo na maaaring mas malaki pa ang epekto sa kanyang finances. May mga ulat nga na nagsasabing natalo siya ng $10 million sa isang Super Bowl bet lamang. Sa gambling system ng United States, kapag nanalo ang isang bettor, automatic na kumukuha ng bahagi ang Internal Revenue Service sa pamamagitan ng federal and state taxes. Ngunit kapag natalo, buong halaga ng pagkawala ay Ngunit kapag natalo naman, ang buong halaga ng pagkawalang ito ay personal na sagot lamang ng bettor. Dahil dito, nagiging mathematically disadvantageous ang patuloy na high-stakes gambling na ginagawa ng boxing legend. Noong 2024, kumalat naman sa internet ang mga balita
na si Floyd Mayweather Jr. ay umano'y na-detain sa Dubai. Kaugnay ito ng malalaking gambling debts sa mga creditors na hindi bahagi ng regulated casino system. Bagamat itinatanggi ng kanyang team ang mga reports na ito at sinasabing business visit lamang ang naganap sa Dubai, nagdulot ito ng seryosong tanong ukol sa kanyang liquidity at sa actual na financial standing. Sa gitna ng mga haka-haka at mga spekulasyon, lumitaw ang mga argumento na kung ang isang tunay na bilyonaryo ay nahaharap sa problema sa pera sa ibang bansa, maaring mayroon pang mas malalim na issue na hindi nakikita ng publiko. Kapag ang isang brand ay patuloy na gumagastos habang bumababa ang liquid cash, nagiging posible ang sitwasyon kung saan ang reputasyon ay mas malaki kaysa sa actual na bank balance. Ito ang kontekstong nagbibigay paliwanag kung bakit tila handa si Floyd Mayweather na tumanggap ng laban kahit saan mang bansa at labanan ang kahit na sinong maghahamon sa kanya. Hindi na lamang legacy ang layunin kundi liquidity o agarang cash flow na sa tingin ng maraming financial analyst ay kailangan ni Mayweather Jr. Sa halip nga na strategic career planning, ang mga exhibition fights na ito ay nagmumukhang mabilis na solusyon upang makakuha ng karagdagang pondo. Sa ganitong pananaw, ang dating undefeated champion ay hindi na lamang lumalaban para sa entertainment, kundi para mapanatili ang operation ng kanyang napakalaking financial ecosystem. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na uploads, siguruhing mag-subscribe. Like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.